4:51 ng umaga. Magandang umaga po sa ating mga sambahay. Araw na po ng Miyerkules, 5 ng Oktubre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Soriao. Ako naman si Angela Lagunsad. Narito na po ang mga humahataw na balita ngayong umaga. Pangulong Rodrigo Duterte at Moro National Liberation Front Chairman Nur Miswari magpupulong sa Davao City. Umano'y unparliamentary behavior ni Senator De Lima at Senator Trillanes IV nais paimbestigahan sa Ethics Committee. 7 manpower agency sa Luzon inisyuhan ng cease and desist order ng DOLE. Supply para sa rice allowance ng Pantawid Pamilya Pilipino Program, beneficiaries kukunin sa lokal na produksyon ng palay. Una po sa ating mga balita, kinumpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakda silang magpulong ni Moro National Liberation Front Chairman Nur Miswari sa Davao City. Ngunit hindi naman sinabi ng Pangulo kung kailan ito isasagawa. Nagpahayag naman ang MNLF leader ng kagustuhang makapagsama ng kanyang mga tauhan, subalit iginiit ni Pangulong Duterte na mahirap ng pagbigyan ng kanyang kahilingan. But I heard him saying that's going to go to me in Davao, but has to bring his troops as security. I could not explain to him that that would not be possible anymore. Unang-una, he is facing charges. And if at all he is allowed to go out, lalo na hindi siya pwede magdala ng sarili niyang armas. Una nang binanggit ng Pangulo na bibigyan niya ng Safe Conduct Pass si Miswari para makapunta ng Davao City. Matatandaang naharap sa patong-patong na kaso at may standing warrant of arrest si Miswari dahil sa rebellion at paglabag sa international humanitarian law. Nakatakdang bumiyahe ngayong araw papuntang Oslo, Norway si Government Peace Panel Negotiating Chief Secretary Silvestre Bello III para sa ikalawang bahagi ng peace talks sa Communist Party of the Philippines National Democratic Front. Isa sa mga pag-uusapan ng socio-economic reforms at pagpapatupad ng bilateral ceasefire ng pamahalaan at ng mga rebeldeng grupo. Kasama rin sa agenda ang pagbibigay ng general amnesty sa mahigit 400 political prisoners. They will also know, we will be talking about the possibility of the President issuing a general amnesty proclamation subject to the concurrence of Congress. But this will only be considered after a final peace agreement. Formal nang binuksan kahapon ang Philippine-US Amphibious Landing Exercise o PHIVLEX 33 o ang annual bilateral exercise ng US Armed Forces at ng Armed Forces of the Philippines. Narito ang hatod na balita ni Mirasol Abugadil. 1,100 US personnel at 400 miyembro ng Armed Forces of the Philippines ang nakiisa sa 33rd Philippine-US Amphibious Landing Exercise o PHIVLEX 2016 na formal lang binuksan kahapon. Layo nitong palakasin pa ang interoperability at military relationship sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pagsasanay at mga aktibidad gaya ng disaster rehabilitation at rural development projects. We share a unique and enduring bond in this region, and each year we are offered an invitation to strengthen this relationship during PHIVLEX. We share and have so much in common, right down to our interwoven values: honor, courage, and commitment, honor, duty, and heroism. Ang military exercises sa ilalim ng PHIVLEX ay isasagawa sa iba't ibang military camps sa Pampanga, Cavite, Tarlac, Zambales, Palawan at Cagayan. Our vision is not for our nation Marines alone. It involves the international and regional partner armed forces as well, with the apparent scale in the number of participants and the subsequent expectations from international communities of spectators. Our PHIVLEX leaders are gearing up in order to achieve our goals.
Samantala naniniwala naman ang Estados Unidos na mananatili ang bilateral relationship sa pagitan ng Pilipinas at US sa kabila ng mga naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa Washington. We are continuing to work with our Philippine partners on our bilateral relationship as we know it to be, as it has existed for decades. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Ilang testigo na umano'y direktang nagbigay ng drug money kay dating Justice Secretary Laila De Lima ang nakahandang ipresenta ng Department of Justice sa pagpapatuloy ng investigasyon ng lower house sa sinasabing illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuho. 10 bagong testigo ang hawak ngayon ng Department of Justice na handang magsiwalat ng umano'y illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, ilan sa mga ito ay ang dating security detail ni Senator Laila De Lima na umano'y direktang nagbigay ng drug money sa senador. Maraming bagong witnesses. Witnesses na magsasabi na talagang inabot nila ang drug money kay De Lima. Pati mga security detail niya. Isa si Sanchez magte-testify. May ilan rin anyang nais magbigay ng testimonya kaugnay ng umano'y private video ni na Senator De Lima at dating driver nito na si Ronnie Dayan. Kasi dapat mo ma-explain para maging kapanipaniwala bakit nakakapasok itong si Dayan na kung ito lamang isang ordinary driver sa loob ng Bilibid, bakit nakapangolekta ito ng pera mula sa drug lords. Sa ngayon ay walang plano ang DOJ na hilingin sa House Committee on Justice na ipalabas ang naturang private video dahil kumpiyansa itong kaya nilang patunayan na may relasyon ng dalawa kahit hindi ito ipresenta. Naniniwala naman ng ilang mambabatas na hindi na dapat matuloy ang pagpapalabas ng naturang video. But when you show that in a public hearing, like the Committee of Justice hearing, then you will transgress several don'ts in our society. Samantala, hindi tiyak kung makakadalo sa pagdinig sa Huwebes ang high-profile inmate na si JB Sebastian dahil nagpapagaling pa ito sa mga tinamong sugat sa nangyaring riot sa NBP noong nakaraang linggo. Ngunit sigurado si Secretary Aguirre na tetestigo ang dating aide ni De Lima na si Jonel Sanchez. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Naaresto na ng mga otoridad ang suspect na bumaril at sumagasa sa isang traffic law enforcer sa Cubao, Quezon City noong September 30. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Sa Dreamland Hotel, Barangay Macanaya, Apari, Cagayan Valley na aresto ng mga tauhan ng Quezon City Police District ang mekanikong suspect sa pagpatay sa traffic enforcer na si Ernesto Paras Jr. Natunto ng mga pulis si Jeronimo Ikin alias June dahil sa ginamit itong sasakyan na pag-aari ng kapatid ng isang pulis. Yung kapatid niya, kilala niya itong mekaniko na ito. So siya ang nagsabi doon sa tunay na pangalan at profile nitong tao na to. At doon natin nalaman na this person is actually a native of Cagayan Valley. Nang dumating sa Camp Crame, hindi na napigilan ng mga kaanak ng biktima ang kanilang galit kaya't nagawa nilang saktan ito. Ayon kay QCPD Director Police Senior Superintendent Guillermo Eliazar, nagpark sa maling lugar sa bahagi ng Ermin Garcia Street sa Cubao, Quezon City ang suspect kaya't pinaalis ito ni Paras. At nang makitang binabaklas na ang plaka ng kanyang dalang sasakyan, binaril na ni Ikin si Paras gamit ang paltik na 38 revolver at saka sinagasaan. And initially, sabi lang niya is yung napikon lang talaga. So, ito yung mga problema ng biglang init ng ulo na wala sa lugar na pagsisisihan mo panghabang buhay na. Ngunit katwiran ng suspect, nangungotong ang nasabing traffic enforcer kaya binaril niya ito. Wala naman po nakalagay nung parking, tinanggal po yung plaka ko at marami lang po nakaparada doon. Ako lang po tinanggalan ng plaka. Minunod po ako at yung nangingi po po nalagay. Si Ikin ay may pending warrant of arrest din sa kasong estafa. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame.
Arestado ang dalawang lalaking naaktuhang gumagamit ng hinihinalang shabu sa Caloocan City. Samantala, isang drug suspect naman ang napatay matapos umanong manlaban sa mga pulis. Narito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Iba't ibang tama ng bala ng baril sa katawan ang ikinamatay ng hinihinalang drug pusher sa Caloocan City ayon sa North District Police Scene of the Crime Operatives. Ayon sa mga otoridad, matagal nang hinahanap ang sospek na kinilalang si alias Jury, 30 taong gulang. Nanlaban umano ito nang huhulihin na ng PNP Anti-Illegal Drugs Group sa kanyang bahay sa Barangay 120, Caloocan City. Pagdating ng tropa natin dito, pinutukan sila, tumakbo muna, tapos pinutukan sila, dito tumakbo. So, lumaban siya, so napatay siya ng tropa natin ng Said. Na-recover sa sospek ang isang kalibre 9mm na baril at ilang sachet ng hinihinalang shabu. Samantala, dalawang lalaki naman malapit sa bahay ng sospek ang inaresto ng mga otoridad nang maaktuhang gumagamit ng hinihinalang shabu. Tama-tama na tsempuhan pa itong dalawa na ito na gumagamit daw doon sa tira-tira. Dahil yun ata ang pambayad doon sa ina-alter na motorcycle na service nitong si alias Jury. Kung ida-drug test ka ngayon, ano sa tingin mo yung magiging resulta? Magpa-positive po, sir. So gumagamit po kayo? Opo, sir. Ano? Yung gumagawa po yan, yung tira nila, pinasimod sa amin eh. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Caloocan. Arestado ang isang school service driver na umunoy drug pusher sa isinagawang anti-illegal drugs operation sa Cubao, Quezon City. May hataw na balita si Reynante Ponte live. Morning, Reynante. Yes, good morning June at sa ating mga kasambahay. Bukod nga sa paghahatid ng mga estudyante sa eskwelahan, ay racket din pala ng school service driver ang pagbebenta ng illegal na droga. Sa bisa ng search warrant na ipinalabas ni Judge Bernelito Fernandez, Executive Judge ng QCRTC, sinilakay kaninang madaling araw ng mga operatiba ng Station Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group ng Cubao Police Station 7 ang bahay ng suspect na si Alan Ganotan sa number 95 Harvard Street, Barangay E. Rodriguez ng naturang lungsod. Arestado ang target at nakuhanan pa ng mga drug paraphernalias at 10 maliliit na sachet at 2 medium sachet na pinaghihinala ang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 40 to 50,000 pesos. Ayon pa nga sa mga otoridad June, pinagbebentahan din ito ang mga tricycle driver sa lugar at ginagawang pot session ang bahay nito. Wala namang kaalam-alam umano ang chairman ng barangay tungkol sa iligal na aktibidad ng suspect. Inimbestigahan na rin kung maging ang mga high school student na hinahati dito sa eskwelahan ay napagbentahan na ba ng illegal na droga. Nasampahan naman June ng kasong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nahuling suspect. Yan ang police report. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Reynante Ponte. Samantala, para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Veralio. Hey Monica, good morning. Hi Angel, good morning. Here are the news from different parts of the globe at this hour. 4 people were killed and 3 were injured in a car accident at the Longmen to Jinjialing section of the Beijing-Kunming Expressway in southwest China's Sichuan province on Tuesday. 5 cars were damaged in the following rear and multiple collision. The cause of the accident is still under investigation. Meanwhile, the United States had suspended talks with Russia on trying to end the violence in Syria and had accused Moscow of not living up to its commitments under a ceasefire agreement. Clifton Moore has the news. Hopes of a diplomatic solution anytime soon for the civil war in Syria that killed thousands of its citizens was lost after the U.S. broke off talks with Russia on implementing a ceasefire agreed last September 9. Syria, together with Russian air power and Iranian-backed militia, have stepped up its offensive against rebel-held areas of Aleppo, Syria's biggest city, bombing water supplies and hospitals, which brought about Washington's decision on suspending bilateral talks with Russia.
Again, I'm not papering over the tragic consequences that this is going to have for Syria. This was a reasonable, thought-through strategy for applying pressure to the Assad regime in pursuit of the aims that we were seeking to achieve. We're going to have to pursue an alternative approach. According to U.S. intelligence officials, the recent bombings was one of the deadliest since the civil war erupted in Syria in 2011. Any future talk between the world's two superpowers about diplomatic solutions for Syria is now gone, as the White House indicated that there is nothing more to talk about. Mark, what's clear is that there is nothing more for the United States and Russia to talk about with regard to trying to reach an agreement that would reduce the violence inside of Syria. And that's tragic. Syria is under a 5.5-year-old civil war that displaced 11 million people. Despite the suspension, the US and Russia would continue to open channels to ensure the aircraft from both countries targeting Islamic State positions in Syria do not come into conflict. Captain Moore, UNTV News and Rescue, Washington, D.C. Colombians in the capital, Bogota, are still hoping for possible renegotiations between the government and Marxist FARC guerrillas. This after voters rejected a hard negotiated peace deal as too lenient in a referendum. The vote showed a slight majority is unwilling, however, to accept concessions for rebel fighters in exchange for disarmament. The FARC would have been able to compete in the 2018 presidential and legislative elections and have 10 unelected congressional seats guaranteed through 2026. Yo pienso que es una oportunidad para el pueblo sentarse otra vez en la mesa y con la participación de todos los partidos, ojalá llegar a un acuerdo que realmente el pueblo colombiano lo puede aceptar. President Santos has called an emergency meeting with leaders of the country's political parties to try to chart a way forward after Sunday's shock referendum defeat. But the outcome left no clear path to end the conflict. And those are the news from around the world this morning. Back to you, Angel. Thank you, Monica. Oras na po para sa huntahan sa Radio La Verdad 13:50 kasama si Atty. G. Bet at Jocas. Pa ba ng bansa ang dinadala ng ating Pangulo every time he courses? Good morning. Good morning. Yes, Good morning. Maaga talaga yung huntahan nyo dyan, ha? Oo, seryoso na masyado si Tito Jocas. Si Jocas Matumato. Excuse me po. Dito na po kami. Siguro Jocas Brad Pitt pwede. Hindi daw Jocas Feet. Kung ayaw ninyo, George Clooney. Hindi daw Jocas Matumato. Hindi. Jocas. Mato-mato sa langit. Ang matamaan, huwag magalit. Walk out na ako, sige. Ayun. I'm sorry. Pero naman. sino ba yun ang tama? Dahil di ba ang pinag-uusapan dito para bang material concealment, di ba? Ng facts, But lumalabas na nasa record na hindi naman pala itinago, So, sino ba dapat ang mag-sorry dito? Diba? Although nag-sorry na si Senator De Lima sa madlang sa taong bayan. Alam mo kung anong pinapanood ni Tito Joe pagtanghali. Para sa akin, kahit na sinasabi nga nila kahit na sinasabi nga nila kasi at that time, hindi pa ang chairman committee itong si Senator Gordon, so hindi niya alam. Pero but then again, it's his responsibility bilang pag-upo, pag-upo niya na chairman dun sa Senate committee, dapat ni-review niya yun, di ba? So dapat alam niya. Naniniwala ako na he owes Senator De Lima an apology dahil inakusahan mo matindi material concealment. Para bang inaakusahan niyo ako ng material concealment of handsome face. Kino-conceal mo daw. Iba ang nakain ni Tito Joe ngayon. Na-conceal pa lang pa. Paki-conceal na to si Concealer. Eye bags. Ay sige Kuya June, Angel, narito na mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Umano'y unparliamentary behavior ni Senator Leila De Lima at Senator Antonio Trillanes na ispaimbestigahan sa Ethics Committee. 7 manpower agency sa Luzon na inisyuhan ng cease and desist order ng Department of Labor and Employment.
supply para sa rice allowance ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries kukunin sa lokal na produksyon ng palay. At hoarding o pag-imbak ng holiday season food products, posibleng magdulot ng market instability ayon sa DTI. Papalapit na ang bagyong Lulian sa Northern Luzon. Namatan ito ng pag-asa sa layong 720 kilometers sa silangan ng Calayan, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pa north-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Warning Signal number 1 sa Batanes, Northern Cagayan, kasama na ang Babuyan Group of Islands, Apayao at Ilocos Norte. Samantala, nagpaliwanag si Pangulong Rodrigo Duterte sa Jewish community dahil sa kanyang Hitler statement. Sa kabila nito'y muli namang tinuligsa ng Pangulo ang mga pumupuna sa kanyang anti-illegal drugs campaign. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Nagpaunlak si Pangulong Rodrigo Duterte sa imbitasyon ng isang Jewish community sa kanilang espesyal na okasyon sa Makati City kagabi. Sa event, ilang beses humingi ng paumanhin si Pangulong Duterte sa mga Hudyo kaugnay ng kaniyang pagkakabanggit kay Adolf Hitler at nagpaliwanag hinggil sa pangyayari. But in doing so, I mentioned the word Jewish. And that was what was terribly wrong. And for that, I apologize. But I have never and as you can see, I am not one of the racist members of this republic. Nangako rin ito na hindi na mauulit ang nangyari at magpapatuloy ang magandang ugnayan ng Jewish community at mga Pilipino. Subalit kung paanong nagpakumbaba ito sa harap ng mga Hudyo, hindi naman nakalimutan ng Pangulong muling tuligsain ang mga pumupuna sa kaniyang kampanya kontra iligal na droga. Man, if you start hitting me like this, mapapahiya yung Pilipino na salo. There is a international forum. You bring it there. Dagdag pa ng Pangulo, sa halip na tumulong sa Pilipinas ay nakikialam pa ang mga ito sa kanyang ginagawang pagpuksa sa iligal na droga at kriminalidad sa bansa. Samantala, ipinagmalaki naman ito ang commitment di umano sa kanya ng China at Russia sa mga kagamitang pangmilitar para sa bansa. Russia, sabi ng mga Russian, do not worry. Wala ka tayong mga armas eh. We have everything you need. We will give it to you. O di ba ito paghintay diyan sa ang China naman. Punta ka lang dito, magpirma ka lang, dadating lahat yan. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Naisiakyat ni Senator Richard Gordon sa Committee on Rules o Committee on Ethics ang reklamo laban kina Senator Laila De Lima at Senator Antonio Trillanes IV. Kaugnay ito na umanay naging unparliamentary behavior ng dalawa noong nakaraang hearing ng Senado. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Hindi papalagpasin ni Senator Richard Gordon ang aniyang hindi magandang asal ni na Senator Laila De Lima at Senator Antonio Trillanes IV sa nakalipas na pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights kaugnay sa mga manay kaso ng extrajudicial killing sa bansa. Nito lamang Lunes ng gabi nag-walkout sa pagdinig si Senator Laila De Lima dahil sa akusasyon ng ibang senador na itinago niya ang detalye ukol sa kidnap for ransom case ng testigong si Edgar Matubato. Inakusahan rin ni Senator Gordon si Senator Trillanes na sinadya umano nitong itago si Matubato noong kukomprontahin na ito kaharap ng iba pang mga testigo na itinuro niyang umanay mga dating miyembro ng Davao Death Squad. Dahil dito, naisiakyat ni Gordon sa komite ng Senado ang mga umanay naging unparliamentary behavior ng dalawa. Kapag napatunayan ng Senado na talagang unparliamentary conduct ang ginawa ng dalawang senador, maaari itong isuspende o patalsikin sa pwesto. There is unparliamentary remarks made outside the session hall, made within the session hall, walking out in a committee,
and then saying bad things about the committee is unparliamentary. I'm going to discuss with them. I'll probably refer this to the Committee on Rules or the Committee on Ethics for their disposition. And my apology now ay sa publiko po. Yung apology ko na sinabi ko ngayon na pasensya na po kayo doon sa outburst ko, sa pag-walk out ko, hanggang maaari hindi dapat po talaga yan ginagawa. Pero humihingi rin po ako ng paumanhin, humihingi po ako ng pag-unawa na wala na po akong ibang choice kagabi. It's too much already. Paliwanag naman ni Senator De Lima, pinagtutulangan siya ng mga senador at dinidiin sa akusasyong nakikipagsabuatan siya kay Matobato para sa kanyang personal na interes. Hindi rin anya totoo ang paratang sa kanya na material concealment dahil napatunayang nabanggit na ng testigo sa mga nakaraang pagdinig ang kidnapping case nito. Ayon kay Senator Trillanes, dapat si Senator Gordon ang humingi ng tawad sa senadora. Public apology ang kailangan dito. He should be man enough to admit nagkamali siya. He falsely accused a member of the committee. Ngayon, hinarapan siya ng katotohanan. Pride ang umiiral. Hindi maganda yan. Lumalabas yung bias niya as the chairman. Samantala, nagmatigas naman si Senator Gordon na hindi siya magsusori kay Senator De Lima. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Inaprubahan ng Senado kahapon ang isang resolusyon upang kondenahin ang planong pagpapalabas ng umanay private video ni Senator Laila De Lima sa pagdinig ng House Committee on Justice. Kaugnay ito ng investigasyon sa operasyon ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. Sa privilege speech ni Senator Risa Hontiveros, sinabi nito na labag sa batas ang pagpapalabas ng video. Totoo man o hindi na si De Lima ang naroon. Hindi rin anya ito magandang halimbawa sa mga kabataan na tila panghihiya sa isang tao. Sinuportahan naman ito ng lahat ng mga senador sa plenary. Nagpasalamat naman si Senator De Lima sa ipinakitang suporta ng kanyang mga kapwa-senador. Muling nanindigan si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte na walang katotohanan ang mga akusasyon ng self-confessed killer na si Edgar Matubato laban sa kanya. Narito ang hatol na balita ni Victor Cozare. Balik sesyon ng konsehok si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte matapos ang 2 linggong bakasyon. Kasabay nito iginiit ng Vice Alkalde na walang katotohanan ang mga ibinibintang sa kanya ng nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato, kabilang na ang pagpapapatay sa ilang individual kasama ang negosyanteng si Richard King. Never in my life nga nanugo ko mong papatayig tao. Kung naamang ko'y kalagot sa isa ka tao, ako mismo mukulata niya. Ayaw ko ninyong pahirig daotan kay naa ako'y 5 ka anak. Ayon kay Duterte, hindi niya personal nakilala si King na minsan na anyang humingi ng pagkakataon na makausap siya upang mag-alok ng mga rescue equipment para sa Davao Central 911, subalit hindi naman natuloy. Nanindigan din ng Vice Mayor na hindi niya kilala si Matubato at wala siyang balak na ito ay kasuhan pa. But you don't have plans to file cases against Matubato? Useless. Nganong mo file kag kaso sa isa ka buang? Ipanyuro sana. And to tell you frankly, Mr. Matubato, I don't know you. Bisag mag-atbangay tanduha karon dayon. I never seen you in this city, not even once. Samantala ipinaaresto na ng Davao City Municipal Trial Court Branch 3 si Matubato matapos hindi dumating sa hearing ng kinakaharap na kasong illegal possession of firearms and ammunition dahil sa pagdadala ng Colt 45 caliber pistol nang walang kaukulang permit noong June 2014. Kakanselahin na rin ni Judge Silverio Mandalupe ang bail bond nito. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Sa iba pang balita, mahigit 10,000 contractual employees na mula sa iba't ibang kumpanya sa bansa ang nabigyan ng regular employee status dahil sa kampanya ng pamahalaan laban sa endo system. Ito ay sa kabila ng pag-amin ng DOLE na mananatiling malaking hamon sa kagawaran ang pagsugpo sa problema sa contractualization. Narito ang hatol na balita ni Aiko Miguel. Tuloy
Tuloy-tuloy pa rin ang kampanya ng Department of Labor and Employment kaugnay ng pagpapatigil sa endo at contractualization sa bansa. Ito ay bahagi ng programa ng Duterte administration upang matulungan na magkaroon ng regular na hanap buhay ang mga manggagawang Pilipino. Kaugnay nito, nag-issue na noong nakaraang linggo ang DOLE ng ceased and desist order sa 7 manpower agency sa Luzon dahil sa kabiguan ng mga itong itigil ang illegal contractualization scheme gaya ng endo. 5 sa mga kumpanyang ito ay mula sa Region 4A, isa sa National Capital Region at isa sa Central Luzon. Inatasan na rin ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang mga malalaking kumpanya na tumugon sa labor regulations, kung hindi ay mahaharap sa immediate closure o pagpapasara. Ibig sabihin, pinapahinto namin ang operation ng kumpanya o kaya kapag ang in-order namin ay isang ahensya, manpower service, huwag sila muna mag-deploy ng mga manggagawa. Samantala, nasa 10,532 na ang contractual employee ang naging regular na sa kanilang mga trabaho matapos ang isinagawang konsultasyon at assessment ng Labor Department sa buong bansa. Isa ito sa itinuturing ng DOLE na pangunahing accomplishment sa kagawaran sa unang 100 araw na panunungkulan ni Pangulong Duterte. Unang-una, yung regularization ng ating mga empleyado. But more important than that is yung programa ng ating Pangulo kontra corruption. And that is what I've been trying to observe and trying to implement in the department. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Labor and Employment. Tatanggap na ng bigas sa halip na perang pambili ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino program ng pamahalaan para sa kanilang rice allowance. Narito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Mga lokal na magsasaka na ang magsusupply ng bigas na kakailanganin para sa rice allowance ng mga benepisyaryo ng 4Ps. Ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñola, pumayag na ang Pangulong Duterte na huwag nang angkatin ang bigas na gagamitin sa programa na nagkakahalaga ng 21 billion pesos kada taon. Since ang Pilipinong magsasaka magpo-produce, makikinabang sila. And 21 billion yon, parang nanalo tayo sa bidding. Yung Filipino rice farmers para nanalo sa bidding na 21 billion yung halaga ng kontrata. Sa pamamagitan ng corporate rice farming system ay tutulungan ng pamahalaan ng mga magsasaka gaya ng pagbibigay ng mga binhi at murang pataba sa pananim. Magtatayo ng mga retail outlet ang mga local government unit na tatawaging bigasan ng masa kung saan dito kukunin ng mga 4Ps members ang kanilang buwan ng supply ng bigas. Sa LGU na direktang ibibigay ng DSWD ang perang pambili ng bigas upang makasigurong makakakain ang mga benepisyaryo. Karamihan ng mga ATM ng mga 4Ps beneficiaries nakasangla na nga yung pa kayang ibibigay mong pera. Di wala rin mangyayari dyan. Ang purpose actually ng pagbibigay ng bigas para makakain sila. Ngayon, ibibigay mong pera at hindi nabili ng bigas. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pinaalalahanan ng Department of Trade and Industry ang mga consumer na iwasan ang labis na pag-iimbak ng mga holiday season product dahil sa posibilidad na magkaroon ito ng hindi magandang epekto sa supply sa supply at demand. Narito ang hataw na balita ni John Anano. Kapag panahon ng holiday season, pinakamabenta sa mga grocery at pamilihan ang mga produktong gaya ng manok, baboy, pasta, fruit cocktails, condensed milk at iba pang mga produkto. Kaugnay nito, may panawagan ang Department of Trade and Industry sa publiko na iwasan ang labis na pag-iimbak ng mga nabanggit na produkto habang hindi pa sumasapit ang holiday season. Paliwanag ni DTI Undersecretary Teodoro Pascual, ito ay upang maiwasan ang pagkakaroon ng artificial shortage sa mga produkto na maaaring makaapekto sa market instability. Artificial dahil sabay-sabay kayong bumili ng hindi ninyo capacity pa. Ang market instability ay isang estado kung saan nagkakaroon ng hindi tamang paggalaw sa supply at demand ng mga produkto. Alam mo mangyayari dyan pagdating ng Nobyembre, pag bumagsak ang presyo niyan, tayo kawawa. Kasi wala nang bibili ng Nobyembre. Yan ang difficulty. May artificial shortage. At bawal rin yan sa batas, yung hoarding na tinatawag. Kung minsan hindi lang consumer, pati yung retailer,
Pakiusap ng DTI sa mga consumer, bumili lamang ng tamang bilang na naaayon sa kanilang pangangailangan. Samantala, bukas ay nakatakda namang ipatawag ng DTI ang mga manufacturer upang mapag-usapan ang supply, demand at presyo ng ilang produkto bilang paghahanda sa nalalapit na holiday season. Sa ngayon ay tiniyak naman ng ahensya na mayroon pang sapat na supply at nananatiling stable pa rin ang presyo ng mga ito. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagsubiti na ng kanilang aplikasyon sa Judicial and Bar Council ang 14 na mga aspirants sa mababakanting pwesto ni Associate Justice Jose Perez. Nakatakdang magretiro sa December 14 si Justice Perez at sa December 29 naman si Justice Arturo Brion. Batay sa listang ibinigay ng JBC, kabilang sa mga nag-apply sa pwesto si PAO Chief Persida Acosta, Court of Appeals Presiding Justice Andres Reyes Jr., 6 pang CA Associate Justices at 2 mahistrado ng Sandigan Bayan. Sa listahang ito, manggagaling ang kauna-unahang appointee ni Pangulong Duterte sa Korte Suprema. Wala pang itinakdang pa-schedule ng public interviews ang JBC. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Veralio para ibigay sa atin ang mga detalye. Hi again, Monica. Thanks again, Angel. Here are the news from different parts of the world. India accused Pakistan of violating a ceasefire after heavy firing and mortar shelling along the border in the Nowshera sector of India's northern Jammu and Kashmir state. India's interior minister responded to the fighting, saying India will not let anyone destroy its respect and values. Tension between the South Asian rivals intensified after an Indian crackdown on dissent in Kashmir following the killing by security forces of Burhan Wani, a young separatist leader, in July. A ceasefire along the border dividing Indian and Pakistani-administered Kashmir came into force in 2003. An apparent gas explosion destroyed 2 homes in Paterson, New Jersey on Tuesday. At least 1 other home caught fire. According to the fire department, it responded to an odor of gas at one of the homes and heard a loud hissing sound shortly before the explosion. No injuries have been reported so far. In other news, Japan authorities are looking into the possibility of an inside job in the killing of elderly patients at a hospital in Yokohama. Danny Tixon has the news. 全部チェックアップ上ですね、やっぱり亡くなった方多いですけど、ただ確かにやや多いかなって感じを受けたんで、それでさっきお話したようにちょっと彼と見たりしたんですね。で何も因果関係もないしということで、じゃあやっぱり重症の方が乗っかれてくるの増えたんで、そのせいかなというところで終わってます。 Japanese police are investigating suspected poisoning deaths of 2 elderly patients at Oguchi Hospital near Tokyo. 2 88-year-old male patients died on the 4th floor of a Yokohama hospital on September 18th and 20 while they were administered intravenous drips. Police believe someone likely injected disinfectant into their drip feed bags. 前回の時もお話しましたけど、内部の関係者ということも否定はできないという段階ですね。 Reports say autopsy findings reveal that a surfactant widely used in disinfectant and cleaning products was present in the victims' bodies. From July to September 20, 46 other patients died on the 4th floor. Japan's social security system is creaking as the numbers of old people grow. Health Ministry data show that abuse of elderly patients by nursing facility workers rose 36% in the year ending March 2015 to hit a record of 300 cases. Danny Tixon, UNTV News and Rescue, Tokyo, Japan. 9 cities in China announced stricter restrictions on property purchases in the first 4 days of the 7-day National Day holiday to regulate and curb speculative investment. The restrictive measures include a rise in the minimum down payment and cap on the number of residential properties each family is allowed to buy. The average property price of 100 Chinese cities increased by 14.91% in the first 9 months of 2016. Middle to long-term residential loans have become the main part of the added loans in July and August. And those are the news from around the world this morning. Back
Back to you, Angel. Thank you, Monica. Para naman po sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Samantala, narito po ang dapat niyong abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte at Moro National Liberation Front o MNLF founder Nurmi Suari magpupulong sa Davao City kaugnay sa usapang pangkapayapaan. Pagdinig ng Senado sa umunoy kaso ng extrajudicial killings itutuloy sa susunod na linggo. Testigong si Edgar Matobato hindi na ihaharap. Kauna-unahang United States Vice Presidential Debate isasagawa ngayong araw. At 2-year doping ban ng tennis star na si Maria Sharapova ibinaba sa 15 buwan ng Court of Arbitration for Sports. Po ng mga balita, kinumpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nakatakda nilang pagpupulong ni MNLF founder Nurmi Suari sa Davao City. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na susunduin niya sa Hulo-Sulu si Moro National Liberation Front o MNLF Chairman Nurmi Suari upang dalhin sa Davao City at doon mag-usap para sa pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Sa pagpupulong ng local government officials ng Luzon kahapon, kinumpirma ng Pangulo ang planong personal na pag-uusap ng mga ito, subalit walang binanggit kung kailan ito maisasagawa. So I'll call him tonight and just tell him I'll fetch you if you want. Ako na mismo ang pupunta ng Hulo, tapos dalhin kita sa Davao o doon tayo mag-usap. Una nang binanggit ng Pangulo na bibigyan niya ng safe conduct pass si Ms. Suari para makapunta ng Davao City. Nahaharap sa patong-patong na kaso at may standing warrant of arrest si Ms. Suari dahil sa rebelyon at paglabag sa international humanitarian law. Nagpahayag naman ang MNLF leader ng kagustuhang makapagsama ng kanyang mga tauhan, subalit iginiit ni Pangulong Duterte na mahirap nang mapagbigyan ang kanyang kahilingan. But I heard him saying that's going to go to me in Davao but has to bring his troops as security. I could not explain to him that that would not be possible anymore. Unang-una, he is facing charges. And if at all he is allowed to go out, lalo na hindi siya pwede magdala ng sarili niyang armas. Ilang beses nang sinabi ni Pangulong Duterte na nais niyang tuldukan ang mga kaguluhan sa Mindanao. Isa rin sa nakikita niyang solusyon upang magtuloy-tuloy ang negosasyong pangkapayapaan sa mga Moro ay ang pagpapaalis sa mga tropa ng sundalong Amerikano sa Mindanao. Kanila yun. Ngayon, medyo sabi niya, by this statement said that we will not negotiate with you. Because we see the Americans, yung mga special forces na sa kampo ng mga natin, sa gobyerno, hindi naman nakikita naman. Hindi sabi ko na, well, there will be a time we'll have to talk to the Americans to leave Mindanao. I never said Philippines. Smart thing siguro niya, which is really true. Problems in this country, this is to be our place, and we can't even talk freely without ostensibly offending the... Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagdesisyon ang Senado na hindi na ihaharap sa susunod na pagdinig sa umunoy extrajudicial killings sa bansa ang testigong si Edgar Matubato. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Hindi kasama sina Senator Laila de Lima at Senator Antonio Trillanes IV sa isinagawang caucus ng Senado kaugnay sa pagpapatuloy ng pagdinig sa mga manay kaso ng extrajudicial killing sa bansa. Ayon kay Senator Richard Gordon, Chairman ng Committee on Justice and Human Rights, tanging sina Senator Panfilo Lacson, Grace Poe, Miguel Zubiri at Manny Pacquiao lang ang dumalo sa pulong. Nagdesisyon ng komite na ipagpatuloy sa susunod na linggo ang pagdinig, ngunit hindi na ihaharap ang testigong si Edgar Matubato. Paliwanag ni Senator Gordon, wala ng kredibilidad ang naturang testigo. Hindi na importante si Matubato. Huhulihin na yan ang kidnapping for ransom. Huhulihin na yan.
Hindi dapat pinapatulan yung mga ganyan. Ano, binabaso sa Senado? Una nang sinabi ni Senator Laila de Lima na importante ang testimonya ni Matobato dahil konektado sa nangyayari ngayon sa bansa ang umunay dating sistema sa mga pagpatay sa Davao City noon. I will still push for that because the people deserve to know the truth. Dahil kaya ko pinisent yan si Mr. Matobato nung nagpadala ng emissary na gusto na niyang lumabas. I do believe na related yan sa EJ case because of the pattern of killings in Davao. Ayon naman kay Senator Antonio Trillanes IV, halata umanong iniipit si Matobato upang hindi na ito magsalita. Aniya, kaduda-duda ang timing ng paglalabas ng warrant of arrest laban sa testigo kaugnay sa kasong illegal possession of firearms, lalo na sa panahong isinisiwalat na nito ang kanyang nalalaman ukol sa Davao Death Squad. 14 pa yung kaso and ngayon lalabas yung warrant. Talagang highly suspicious. Gusto nilang i-suppress talaga si Mr. Matobato and that will raise some questions. Kung talagang walang kakwenta-kwentang testigo ito, si Mr. Matobato, bakit nyo iniipit ng ganyan? Itinanggi naman ni Senator Trillanes ang akusasyon na silang dalawa ni de Lima ang nagtuturo sa mga sasabihin ni Matobato sa Senate hearing. Hindi rin anya totoo na may plano silang kudeta laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman, tiniyak ng senador na patuloy na titindig laban sa pinaniniwalaan niyang maling pamamalakad ng Pangulo. Pero ako rin, gusto natin pakita sa buong mundo na hindi lahat dito tumatango lang. Sabi nga ni Senator de Lima kay Panginoong Duterte. Hindi, meron ding mga conscientious senators na talagang true to their mandate. Di ba? Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Sa iba pang balita, suportado ng Senate Committee on Foreign Affairs ang panukalang pagpapahaba ng passport validity sa 10 taon. Alinsunod ito sa naging kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kauna-unahang State of the Nation Address o SONA. Sa public hearing ng komite kahapon, sinabi ni Committee Chairman Senator Alan Peter Cayetano na kinakailangang padaliin ng passport application system upang maiwasan na ang backlogs at pagkaantala ng pag-i-issue nito. Ikinatuwa naman ng Department of Foreign Affairs o DFA ang suporta ng Senado sa naturang panukala. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa buong maghapon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, good morning. Morning June, good morning Kuya Daniel sa ating mga kasambahay. Yung bagyo bang pumasok sa atin pong area of responsibility, Ray, gaano kalakas ito at ito ba'y patuloy na lalakas? Sa ngayon June, tropical depression pa lang ito. Ito yung pinakamababang kategorya ng bagyo. Pero ayon sa pag-asa, posible pa itong lumakas at nagbabanta nga dyan sa may area ng Batanes, June. Sige Ray, bigay mo na ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pinakadistansya nitong bagyong si Julian ay nasa 720 km. Sa silangan po yan ng Calayan, Cagayan, Taglay, lakas ng hangin na 45 kph at yung pagbugso ay abot po sa 55 km kada oras. Kumikilos po ito pa west-northwest sa bilis na 20 km o 25 km kada oras. Sa ngayon po ay nakataas ang signal number 1 sa may area po ng Batanes, sa may Northern Cagayan. Kasama na po ang Babuyan Group of Islands sa Apayao at sa Ilocos Norte. Makakaranas po dyan ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. Sa lalabing bahagi po ng Luzon, makakaranas naman po ng light to moderate rains. Sa Science Garden sa Quezon City ngayong araw, maaari pong mabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature. Tuwing araw 33, sa Baguio po 15 to 23 at sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 31 degrees Celsius. Buong Visayas, makulimlim po at makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pagulat. Sa Iloilo City at sa may Tacloban po, maaaring mabot sa 31 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura ngayong araw. Sa Metro Cebu naman ay 30 degrees Celsius. Cloudy skies din po sa may area ng Mindanao at makakaranas po dyan ng light to moderate rains, lalo na po yung area ng Caraga at Davao region. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw, gayon din sa Zamboanga City, pero sa Metro Davao hanggang 32 degrees Celsius.
Alamin po natin lagay ng panahon sa mga karatig bansa ng Pilipinas. Unahin na po natin dyan sa may area ng Seoul, South Korea, kung saan maaari pong umabot sa 27 degrees Celsius ang maximum temperature with rain showers. Sa Tokyo, Japan naman po ay makakaranas po dyan ng mga pag-ulan with a maximum temperature 25 degrees Celsius. Sa Taipei, Taiwan ay may light rains, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang temperature. Sa Beijing, China, maaari pong ang temperature maglaro sa 11 to 23 degrees Celsius. Malamig po yan at partly cloudy lang po dyan sa may area na yan. Sa Hong Kong naman po, meron pong mahinang mga pagulan at ang temperature maaari pong umabot naman sa 30 degrees Celsius. Sa Bangkok, Thailand, meron pong rain showers and thunderstorms. Temperatura po ay maaaring umabot sa 34 degrees Celsius. Sa Vietnam ay maaari pong magkaroon ng mga pag-ulan. At yung halal na po sa Ho Chi Minh, meron din po mga thunderstorms. Sa Kuala Lumpur, Malaysia, meron po tayong maaaring maranasan din na mahinang mga pagulang dyan sa lugar na yan. At ang temperatura po ay maaaring umabot ng 33 at ganoon din po halos sa magiging lagay ng panahon dyan po sa may area ng Singapore. Sa Jakarta, Indonesia, partly cloudy with rain showers with a maximum temperature of 32 degrees Celsius. Samantala, ang ating pong sunrise, 5:45 a.m. atin naman pong sunset, 5:42 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo. Maraming salamat, Ray Pelayo, nagulat mula sa UNTV Weather Center. Samantala, silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito. Mula kay Joe Anano, live. Yes, John. Magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, Monica. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kasambahay. At syempre, good morning kay Kuya Daniel Razon at sa mga kababayan natin na maglalakbay na sa mga oras na ito, partikular na sa mga dadaan dito sa Maya EDSA Southbound. Ay asahan na po ng ating mga kababayan ang mabigat na daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Silipin natin ang sitwasyon ng traffic. Dito sa EDSA Southbound, kung kayo ay papunta ng Cubao area, simula po sa Muñoz ay luwag pa naman ang galaw ng mga sasakyan. Magsisimulang bumagal ang usad ng mga sasakyan sa may bahagi po ng North Avenue. Bahagya na ring mabagal ang daloy ng mga sasakyan habang kayo po ay approaching ng EDSA Quezon Avenue dahil po dyan sa may intersection area. Subalit para naman po doon sa mga kababayan natin o doon sa ating mga motorista na dadaan po sa may EDSA Quezon Avenue flyover, sa ngayon ay asahan pa ng ating mga motorista ang light traffic. Mula naman po dyan sa may Santolan at Ortigas Avenue ay nagsisimula na ring maramdaman ng ating mga motorista ang moderate to heavy traffic sa mga oras na ito. Magtutuloy-tuloy ang moderate to heavy traffic hanggang sa may bahagi ng Shaw Boulevard hanggang kayo po ay makarating ng Boni Pioneer. Moderate traffic na rin ang sitwasyon sa may bahagi po ng Buendia, Estrella, Ayala at Magallanes. Subalit muli po yung luluwag sa may dako po ng Malibay, magtutuloy-tuloy po yan hanggang sa kayo ay makarating sa may area po ng Mall of Asia. Habang sa mga motorista naman po na babaybay sa North EDSA, magiging maluwag at tuloy-tuloy pa ang biyahe ng ating mga motorista sa mga oras na ito. Bahagya lamang na babagal ang traffic sa may bahagi ng EDSA Taft, Magallanes, Buendia at Ayala. Sa mga sasakyan naman na dadaan sa may East Avenue sa mga patungo sa Commonwealth Avenue, ang eastbound area po ay maluwag pa ang daloy ng mga sasakyan habang ang westbound area naman ay nakararanas na po ng moderate to heavy traffic sa mga oras na ito. Silipin naman natin ang ilan sa ating mga live traffic points. Unahin po natin itong sa may lugar po ng EDSA Guadalupe. Ang mga sasakyan po na nakikita nyo ngayon sa inyong mga television screen sa atin pong mga kababayan na magmumula po ng Guadalupe patungo po ng Shaw Boulevard, sa ngayon ay moderate to heavy traffic na po ang nararanasan dyan ng ating mga motorista. Habang ang kabilang bahagi naman po para naman doon sa ating mga kababayan na manggagaling po ng Orense patungo po ng Ayala, Makati, sa ngayon ay medyo maluwag pa naman ang sitwasyon ng traffic. Habang sa may Baclaran Ross Boulevard naman po, itong mga sasakyan na manggagaling po ng Manila area, sa ngayon ay wala pang masyadong magiging problema ang ating mga motorista dahil maluwag at tuloy-tuloy pa ang daloy ng mga sasakyan. Gayun din sa may mga motorista po na patungo dyan sa may coastal area ng Baclaran ay maluwag at tuloy-tuloy pa rin ang sitwasyon ng traffic sa may lugar po na yan. Sa
Sa may UST Espanya, sa may Maynila po, itong mga kababayan naman natin na patungo sa may Quiapo, sa mga oras na ito ay light to moderate traffic situation pa ang mararanasan ng ating mga motorista sa lugar na yan. Gayun din po ang sitwasyon na ating makikita sa may kabilang bahagi po ng kalsada, light to moderate din po para naman sa mga patungo ng rotunda. Puntahan naman natin ang EDSA Balintawak, ang mga sasakyan po na nandito sa may southbound area sa mga patungo po ng Muñoz ay magiging maluwag at tuloy-tuloy pa ang galaw ng mga sasakyan. Habang ang kabilang bahagi naman po ng kalsada para naman sa mga kababayan natin na patungo dyan sa may monumento, kung kayo po ay papunta dyan sa may Caloocan area, sa ngayon ay paghandaan na po natin ang moderate to heavy traffic. Sa may Tugatog Malabo naman po para sa mga patungo ng monumento sa mga oras na ito ay magiging maluwag pa at tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan. Habang para naman po dun sa ating mga kababayan na daraan dito sa may C4 Navotas Road 10 ay magiging maluwag din ang sitwasyon ng traffic. Sa may Marcos Highway naman po para naman doon sa mga patungo ng Cubao area ay bahagya na pong mabagal ang daloy ng mga sasakyan, habang ang kabilang bahagi naman po ay light traffic situation ang nararanasan ng ating mga motorista para naman po sa mga patungo ng Antipolo Rizal. And last po dito naman sa may bahagi po ng Espanya Blumentritt, ang mga sasakyan po na patungo ng UST sa mga oras na ito ay light to moderate traffic situation po ang nararanasan ng ating mga motorista, habang mabagal naman ang daloy ng mga sasakyan dito naman po sa may kabilang bahagi ng kalsada para naman po sa mga patungo ng Welcome Rotunda. Monica, nais nga nating muling palalahanan ang lahat ng ating mga motorista na dahil ngayon ay araw ng Miyerkules, hindi mo muna maaaring bumiyahe sa mga lansangan ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 5 at 6 simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Yan muna ating gabay sa kalsada ngayong umaga, Monica. Maraming salamat, Joanna, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Alamin naman natin ang iba pang balita sa iba't ibang panig ng bansa mula sa Davao City. Ihatid sa atin ni Victor Cozare ang ating mga balitang Prom-D. Ay buntag, Victor. Maayong buntag June ug maayong buntag usab kang Kuya Daniel ug una sa mga balitang Prom-D karong buntag. Nangamuyo ang Presidente Rodrigo Duterte ang kapin sa 20 ka pamilya sa Bacolod City nga babagan ang planong pag-demolish sa ilang mga panimalay. Ang balita ihatod kanato nila Lane Moreno. Nagapanawagan sang bulig kay Presidente Rodrigo Duterte ang masubra 20 ka pamilya sa Bacolod City tungod sa natak na nga pagpangguba sa ila panimalay. Tuig 1974 pa sang ginbaligya sa tag-iya sanduta nga si Rodolfo Cañeso ang 5,492 square meters nga duta nga ginpatindugan subong sa mga balay sa Purok Mahogani, Barangay Mandalagan. Apang asta subong ginaaligar nga wala pa nakakompleto sang bayad ang iban nga pumuluyo. Ginsabdibay, ginbaligya sila. Tisang uliway man sila magbalayad. Amo na agin bawi sang tag-iya ang duta. Gani nagapanawagan ang mga residente nga hindi anay pagdayunon ang demolisyon. We are appealing to the President na dapat aksyonan ini siya because this will be an acid test not only for the entire country but for people here in Negros Occidental. Wala man sila pwede masaylohan nga lugar tungod wala sang relocation site nga ginhatag ang syudad. National government and then appeal to the landowner nga please for humanitarian consideration kay kwarta man lang ang ginapangitaya sang landowner ta mabayaran ka mo namon. So my clients here are willing to pay. Nagapanawagan ang mga pumuluyo nga matagaan sila sang dugang nga tinion agud makatipon sila sang kompleto nga bayad sa ila duta. Bangod madugay na sila nagaista sa lugar kag wala na sang iban nga masayluhan. Lane Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Bacolod City. Usa ka training center ang planong itukod sa Department of Health sa Eastern Visayas aron mapalambo pa ang kapasidad sa mga health practitioners sa maong rehiyon. Si Jeneline Gakit alang sa maong balita.
Magitindogin training center para health practitioners sa Region 8 ang Department of Health habag-o nga building nga ipapatindog kan Eastern Visayas Regional Medical Center ha Barangay Cabalawan, Tacloban City. Sumalakan DOH Secretary Dr. Pauline Jean Rosel Obial, usahan naging assessment ang departamento diri na-upgrade ang kapasidad ng hibaruhan mga doktor sa municipal health units. Sumala haiya, magiging fully operational ang bago nga EBRMC building ha Setyembre ha sunod nga tuig. Dugang pahan sekretary, nagkaad na gihapon hirahin MOA o kasabutan ha Family Medicine Association of the Philippines para plano nga training han mga MHUs doktor sa rehiyon. This will be our hub for developing and for training our health human resource for the entire region. So this is a teaching training hospital, and we intend to harness the capacities and capabilities and expertise of our health professionals. Samtang, nagpapasabot gihapon ang DOH sa mga health professionals sa Eastern Visayas nga pumakadtula ha EVRMC kay damo ang ira kukuhaon ng empleyado. Tika nga 500 nga bed capacity, plano ninira expand nga tuwa 700. Sumala ha EVRMC, prioridad ang mga aplikante tika nga Eastern Visayas para maghat ang mga health professionals nga magpabilin hanasod imbis nga magbilingin trabaho halang yaw nga labnasan. Marami pang unfilled positions. Marami pa po. So we're calling on all the nurses, doctors, medtech, and other health professionals in Region 8. You can apply with the EVRMC because we have vacant positions. Sumala Department of Health 8 por lumino sobra 1 ka bilyon ka pesos ang gagastoson og sa maging fully operational ang new building ang EVRMC sa syudad. Jeneline Gaki, ta UNC News and Rescue, Tacloban City. Magpatigayon og usa ka regional trade fair ang Department of Trade and Industry sa usa ka mall sa Metro Manila diin makita ang nagkalain-laing produkto gikan sa Bicolandia. Ang balita ihatod kanato ni Jerry Galicia. Manlain-lain na mga produkto na ginhimo sa kabikulan ang ipaparada o ipagkatsangge sa Department of Trade and Industry sa paghahiwaton na Regional Trade Fair sa Metro Manila. Ang Orgulyo kan Bicol o Pride of Bicol magatuna sa Oktubre 6 kag matapos sa Oktubre 9. Nasa napulo na dekalidad ng mga produkto ang pag-aihambog sa Masbateño kaupod iba pa na mga produkto na himo sa kabikulan. Ang segun sa Department of Trade and Industry ang paghahimuon sa Regional Trade Fair sa Metro Manila. Ginakaimpuhan ang mga sanisan beef tapa, dried fish o pakas na danggit, ginamos o bagoong. Sa labat na himo sa hali organic materials, kag sardinas na himo halisan na Jacinto, Isla Santicaw. Segun kan DTI Masbate Administrador Edgar Ramos, kada tuig ginahimo ang Orgulyo kan Bicol ang katuyuan may promote kag may paaram sa mga parabakal ang produkto na himo halis sa Bicol. Ang idea is inadala natin yung mga produkto ng lahat ng probinsya ng Bicol, the best of our products, no? Para lalo itong ma-promote at maipakita natin sa dilag sa Metro Manila, hindi sa siyempre kung may mga foreigners na pumupunta. Ginabiloygan man sa DTI Masbate ang mga small medium enterprise na mag-develop sa inda mga produkto tuna sa packaging kag pagtataasan kalidad. Jerry Galicia, UNTV Bareta, kag Responde, Masbate. Og kana ang mga balita nga naglangkob sa atong balitang Promdi karong Miyerkules sa buntag. Gikan diriya sa Dakbayan sa Davao. Balik diya sa studio, June. Oo, Victor. Nakita ko sa Facebook yung ano mo may kapwa ka daw artista. Application ba yan? Application yun. Hindi mo tinuturo sa amin kasi si Dennis Trillo daw ang kamukha mo eh. Nax. Subukan mo rin, click mo lang yung link. Oo, may link pala yun. Magiging kamukha daw si Dennis din daw kamukha ko eh. Si Dennis Pilio naman yun. Kambal pala tayo? Hindi nga eh. Pilio nga sa Trillo yun sa'yo eh. O, sige na nga, alam kong
nararamdaman mo dyan, Victor. Pero masaya ka naman, di ba? Yeah, masaya talaga. Tinawanan mo lang ako. Daghang salamat, Victor Gozare. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagunzan. It's your turn, Angel. Good morning. Hey again, Monica. These are the news abroad. Governor Mike Pence and Senator Tim Kaine prepares to debate on social issues and more tonight at a Virginia University. James Montuyan will give us an update live. James, good morning. Yes, good morning, Angela. Tonight's vice presidential debate might give voters a clearer view of the difference between the Democrats and the Republicans in these elections. No one expects the VP debate between Republican Indiana Governor Mike Pence and Democratic Virginia Senator Tim Kaine tonight to get near the 84 million viewers that the first debate had last week between Clinton and Trump. But with a very tight race, especially in battleground states like Florida, Pennsylvania, and Ohio, the VP debate offers an opportunity for both Kaine and Pence to invite undecided voters to take a closer look at what their presidential partners have to offer. Women issues might be a big topic of discussion at tonight's debate at Longwood University, as well as other social issues including death penalty, abortion, equality, and others. Pence can expect a tougher night in defending Trump's rants against the weight of former Miss Universe Alicia Machado, his tax returns, and temperament, while Kaine will seek to paint a clearer upper hand for Clinton on the coming last weeks of the election. The VP debate will start at 9 p.m. Eastern Standard Time or 9 a.m. today in the Philippines and will be the only debate between Kaine and Pence as new national polls show Clinton leading Trump with a slim 5% margin. And that is our latest update live. James Montuyan, UNTV News and Rescue, Washington, D.C. Back to you, Angela. We will surely watch that debate. Thank you, James Montuyan, reporting live from Washington, D.C. South Africa's Deputy President Cyril Ramaphosa concluded a two-day visit to Vietnam on Tuesday after negotiating with President Tran Day Quang in Hanoi. South Africa and Vietnam reached agreement to expand and balance trade between the two countries. Ramaphosa also visited the coastal city of Haiphong, the city home to a shipyard, as the two countries are working on boosting ties in the maritime sector. Vietnam is the country's largest trading partner in the region and bilateral trade is on the rise. Here is a statement of South Africa Deputy President Cyril Ramaphosa. This has been a very successful visit, mutually beneficial, based on respect for one another and based on seeking every way we can to prosper each other and make sure that we have really good international relations. In other news, police and South African students clash in Johannesburg during a demonstration over high tuition in universities. Michael Laraya has the news. Police fired stun grenades, rubber bullets, and tear gas at hundreds of students protesting at University of Witwatersrand in Johannesburg, South Africa. The protest is part of a nationwide demonstration over tuition increase in universities. The square in front of the main hall on campus was strewn with spent shotgun shells and rocks after several skirmishes between police and protesters. We've just been opened fire with stun grenades, tear gas, totally unprovoked. We were just marching as students. They've now trapped us in a small space. Protests first erupted last year, then subsided as the government froze fee increases and set up a commission to look into the education funding system. The unrest boiled over again, closing some classes and universities. When the commission said on September 19, fees would continue to rise. South African President Jacob Zuma warned that the demonstration could destroy universities. What is happening on our campuses that at present has the potential to destroy
our universities. But we have the power to change that working together. University administrators across South Africa have warned that any further fee freezes could damage their academic programs. Michael Araya, UNTV News and Rescue, Africa. And those are the news abroad. Back to you, Monica. Thank you, Angela. Ibinaba ng Court of Arbitration for Sports UKAS sa 15 buwan ang 2 taong suspensyon sa ipinataw sa tennis star na si Maria Sharapova dahil sa doping case ito. Ang 29 anyos at 5-time Grand Slam winner ay pinatawan ng ban ng International Tennis Federation matapos magpositibo sa meldonium nang sumabak ito sa 2016 Australian Open. Ang meldonium ay isang uri ng heart disease drug na idineklarang banned substance ng World Anti-Doping Agency. Umapela si Sharapova sa CAS at sinabing wala siyang intensyong mandaya dahil ginamit lamang aniya ang gamot na inireseta sa kanya ng doktor para sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes at magnesium deficiency. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary General ng Court of Arbitration for Sports. She was using meldronate, that's the substance meldonium, for a long time. Her fault was that, as you said, she did not realize that this substance was prohibited from that moment. She admitted some ignorance, and so her entourage also has some responsibilities about that. Dahil sa ban reduction, inaasahang makapaglalaro na muli si Sharapova sa Abril ng susunod na taon. Alamin muna natin ang ating update sa ating libreng sakay bus mula kay Melvin Arbo live. Good morning, Melvin! Good morning, June! Good morning sa ating Kuya Daniel at sa lahat ng ating mga kasangbahay all over the world. Ang libreng sakay po natin ngayon ay nandito na sa may bandang Bonnie Avenue. Tayo po ay going northbound, papunta na po tayo ng Monumento area. Kaya sa ating mga kasangbahay na bibiyahe po ng Monumento area, abang-abang na po tayo sa kabaan po ng EDSA northbound dahil ang inyong libreng sakay bus ay nandito na po ngayon sa may Bonnie Avenue. At kasalukay po tayo nagsasakay ng mga pasahero po natin dito po sa may Bonnie Avenue. Ayan, nalaglag na yung aking lapel, oh. Ayan, Jude! At syempre, ang naisakay na po natin ngayon sa umaga pong ito ay meron na pong kabuang bilang na 186 na mga pasahero. At hindi pa kasama doon yung mga sumakay kanina na ilan yon? 5 yung sumakay. So meron na tayo 191 na mga pasahero na po na naisakay po ngayong umagang ito. Ayan. Siyempre, John, kanina ang umaga ay nakapagkalooban natin ng mainit na kape at siyempre may kasabay na pandesal na mainit din yung ating mga pasaherong naisakay kanina pang umaga at meron pa tayo natitira dyan, mga 2 balot pang pandesal yan na pwede po natin ipagkaloob sa mga pasahero nating na isasakay pa dito sa ating libreng sakay bus. Bukod sa libreng pamasahe, meron na silang libreng kape, meron pa silang libreng pandesal, libre pa ang kanilang wifi dahil meron tayong wifi dito. Kanilang password ay libreng sakay. At syempre, meron pa tayo natitira ditong isang Bible na po pwede nating ipagkaloob sa mga pasahero po nating magre-request po ng Bible ngayong umaga pong ito. Ayan. Syempre, ito hatid sa atin ng UNTV Channel 37 sa pangunguna po ng programang Good Morning Kuya, hosted by Mr. Public Service himself, Kuya Daniel Razon, at ng programang Ang Dating Daan ni Brother Eli Soriano, na kung saan nagpo-programa dyan si Brother Eli ng umaga, tanghal o hapon hanggang gabi. Mapapakinggan ng ating mga televiewers ang ginagawa pong pagsasayang papawid ng mabuting balita ni Brother Eli sa kanyang programang Ang Dating Daan. Sa kanilang advocacy na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Ayan. Yan ang unang aking update, Jun, mula dito sa Libreng Sakay Bus. Balik sa inyo dyan sa studio. Melvin, bakit parang wala yatang gatas yung kape mo? Black coffee. Jun, mas
Mas maganda yung walang gatas dahil hindi lahat ng pasahero natin gusto yung may gatas. Mas maganda gusto nila yung talagang natural na kapeng barako. Yan. Yung talagang aroma, yung lasa, yung distinct flavor ng kapeng barako, yun ang gusto nilang matikman dito sa ating bus. Oh, Melvin, sabi ng konduktor mo daw dyan, pagkabigay mo daw ng kape at tinapay, bigla mo daw binasahan ng Bible. Sabi mo, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao. Ganun ba, Melvin? Sige na nga. Tawa ka lang dyan dahil mong salita. Salamat, Melvin Arbo. Nagulat dyan sa atin pong libreng sakay bus. Dalawa naman sa ating mga kababayan ang agad natugunan ng problema matapos lumapit sa programang Serbisyong Kasambahay. Narito ang hataw na balita ni Jun Suryao. Mula sa lalawigan ng Cotabato, lumuwas sa Metro Manila si Ruby J. Paos Descargar, 28 anyos upang dumulog sa programang Serbisyong Kasangbahay. Ayon kay Paos, umalis siya sa kanilang lugar nang malamang isinali umano siya ng mga barkada sa listahan ng mga sangkot sa illegal drugs sa kanilang barangay. Gayong matagal na siyang tumigil dito. So kung po malaman kung pinabarkada ko po sinali po ako sa lista po. Isinali ka sa drug list po. Pero matagal ka nang hindi gumagamit. Opo. Gaano katagal na? Mga 3 years po sir, 4 years. 3 years, 4 years. So huminto ka na. So hindi ka naman pusher or what? Gumagamit ka lang dati. Agad namang kinumpirma ng programa sa kapitan ng barangay Katintuan, Kabakan, North Cotabato, kung kabilang nga talaga si Pao sa drug list. Para sa kanya hong kapanatagan, maaari ho bang ma-check sa inyo, Kapitan, kung nasa listahan ho ba siya itong pangalan ni Ruby J. Descargar ay nasa listahan ho ba ninyo dyan o wala naman, Kap? So para sila, wala naman po siyang pangalan. Wala naman pong pangalan ni Ruby J. Paos Descargar po. Okay. Kalawat si Pao. Samantala, natugunan din ang problema ng isa nating kasangbahay na mayroong hemorrhoid o almoranas. Isa si Mang Aurelio Cruz, 73 anyos, sa mga lumapit sa UNTV Action Center na natulungang makapagpagamot sa pamamagitan ng ating mga partner in public service. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at nagpapasalamat po ako kay Kuya Daniel at sa pamamagitan niya ng programa ng Serbisyong Kasambahay, nabigyan ako ng pagkakataong matingnan ng doktor. Ngayon po, mapakaganda na po ng pakiramdam ko. Jun Suryao para sa Serbisyong Kasangbahay. Ginhawa ni tatay dun mapagamot yung kanyang almoranas, no? Oo, masakit yun di ba? Lalo na kapag ikaw ay dumudumi, masakit talaga. Ayan. At para po sa iba pang umahatid na balita, bumisita lamang sa aming website, ang untvweb.com. Ayan po mga hataw na balita ngayong araw po ng Miyerkules, October 5, 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suryao. Ako naman po si Monica Veralio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.